May dinayo nga pala kaming Sniper 155 na hindi na nga umaandar. Gawa nga ng sobrang ingay daw ng makina nito pagkapapaandarin at nakakahiya na nga rin daw itong gamitin sa ingay nito. Kaya naibagak na lang daw nila to at hindi na ginamit. Gawa nga ng sobrang mahal din daw ng mga gastos dito, sabi ng ibang pinagtanungan niya. Naaabutin daw ng 27,000 kasama daw labor. Kaya ang sabi na lang guys sa amin ng may-ari nito, wala nga daw siyang ganung kalaking halaga para mapagawa to. Kaya din bago namin to presyuhan, papaandarin muna namin to para ma-troubleshoot at malaman kung ano nga ba yung mga papalitan. At request nga rin pala sa amin guys ng may-ari nito, wag na nga raw tong gawin. Kung aabutin daw ng 20,000 to 27,000 yung mauubos dito. Dahil ang nakalaan na budget niya nga lang daw dito 15,000 lang. So yun nga guys, narinig nyo naman na sobrang ingay nga talaga ng makina niya. At sa palagay nga namin guys, bumasi sa ingay ng makina yung mga gastos dito. Kaya inabot siguro ng ganong kalaking halaga. At sa aming pakikinig naman guys, tama namang pambaba yung makina niya. Pero hindi naman naabutin ng ganong kalaking halaga. Na ang troubleshoot nga namin dyan guys, sira nga yung connecting rod nito. At sana nga lang hindi rin tinamaan yung block nito para makatipid na rin yung may-ari niyan. At kaya nga pala kami napunta rito guys, kasama rin kasi to sa 10 dadayuhin namin na naka-schedule para tulungan. At kung kayo naman guys magbabaklas ng iba't ibang makina, siguraduhin nyo dapat aral nyo para hindi na rin masayang yung effort nyo at pagod nyo sa paggagawa dito at para hindi na rin masayang yung budget ng may-ari nyan. At kung kami naman guys yung tatanungin nyo, inuugali talaga namin mag-troubleshoot habang nagbabaklas na kung may damage na nga rin ba yung mga ibang parts nito. At ayan guys yung gusto namin ituro sa inyo na para mapabilis na rin kayo sa trabaho nyo. At pagkabaklas nga namin ng cylinder head, all goods pa naman. At sayang nga lang yung block nito nagka-damage na rin. Gawa nga ng yung main issue niya na yung connecting rod na may damage na talaga at nadamay pa ng ibang parts. At pagkayari namin cylinder head assembly nito, dito naman kami mag-check sa clutch side na inuuna namin i-check yung clutch damper nito bago namin baklasin at i-check yung mga lining niyan. At sabi nga rin pala sa amin guys ng may-ari niyan, first time nga lang daw mababaklas ng makina niya. Kaya talagang ibabalik namin sa dating ayos at ganda yung makina niya. At pati nga ultimo mga gear guys talagang chinecheck namin. At pagkatapos na namin sa clutch side, dito naman kami sa magneto side na i-check na nga rin namin guys yung bending stripe nito at starter gear kung may damage na nga rin ba. At gamitan nyo nga rin pala yan guys ng proper tools sa pagbabaklas. At hindi matutuluyan na nga namin biyakin yung center front nito para mapakita na rin sa inyo na tama talaga yung hinala namin dyan. Na connecting rod talaga yung may damage dyan. So yun nga guys, narinig naman na sirang-sira na talaga yung connecting rod niya. At ultimo bearing niyan guys, damay na rin. Na pinagsama-sama na nga rin pala namin yung mga parts niyan para linisan. At hulaan na lang din yung pagbabalik niyan mamaya. After ilang oras nga guys, tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. At napa-machine shop na nga rin pala namin yung connecting rod niya na original parts. At ultimo block niya guys genuine din. Na ang dating nakakabit sa kanya steel bore at replacement. At halos lahat ata ng binili niya mga parts original. Na sumobra pa nga daw sa budget niyang 15,000. At kung kayo naman guys yung maglilinis ng makina, mas maganda sigurong puliduhin nyo na rin para masulit nyo na rin yung pagbabaklas nyo. At dahil kumpleto na nga yung mga parts na ikakabit namin, dito i-assemble na rin namin to. At nilalagyan nga pala muna namin ng mga oil yung mga bearing niya bago namin isalpak yung transmission gear at balancer. At pati yung pagkakabit ng sigunyal nito sa left crank, na-press na rin namin. At punasan nyo nga pala isang malinis na basahan bago nyo lagyan ng gasket maker. At unahin nyo na rin lagyan yung oil catch yung sigunyal nito bago nyo isalpak yung center crank niyan. At higpitan nyo na rin isa-isa ng 12 Nm na sigurado rin kaming walang leak yan. At pagkatapos namin i-assemble yung center crank, dito sunod na rin namin i-assemble yung clutch side nito na kailangan dapat aral nyo yung pagkakasunod-sunod ng mga parts nito. Dahil ultimo mga washer guys, may mga baliktaran na hindi dapat magkabalik-baliktad at magkulang. Na ultimo paghihigpit guys sa mga bolts niyan, dapat solid talaga bago nyo ikabit yung clutch housing nito. At ultimo mga pressure plate niyan guys, may mga baliktaran na naituro na namin sa inyo para kung sakaling kayo naman yung gagawa niyan, hindi na kayo magkakamali. At wag nyo nga pala gisiimpakin sa final na higpit yung 4 na bolts na yan. At napalitan na nga rin pala namin guys yung oil filter niyan. At ultimo magneto side guys, nakumpleto na rin namin. At pagkatapos namin kumpletuhin yung magneto side, dito naman kami sa block nito na ultimo ring positioning gap na ituro na rin namin sa inyo na wag nyong kakalimutan para tumagal na rin yung lifespan na ikakabit yung block. Saka namin sasalpak yung cylinder head assembly nito at ipaglalagay yung mga head bolts. Saka nyo higpitan ng 22 Nm at na-tune up na nga rin pala namin yan bago namin nilagay yung head cover nito. At pagkatapos namin i-assemble yung makina niya, dito isasalpak na namin to sa chassis niya. Saka namin ipagkakabit at hihigpitan yung mga engine support nito. After ilang oras nga guys, tapos na rin namin buuin yung makina niya. Kaya dito ipakinggan at paandarin na natin to para marinig nyo na rin kung tumahimik nga ba talaga. So yun nga guys, narinig nyo naman na sobrang laki talaga ng pinagbago ng tunog ng makina niya. Kaya talagang matutuwa yung mayari nito sa pagkakagawa namin. At siguradong magagamit niya na to at hindi na rin siya mahihiya sa andar ng makina niya. At ang nagastos niya nga lang pala dyan guys, 9,000 lang kasama pa labor. So yun nga lang pala guys, at kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.